Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon, ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay fulfillment. Sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, ang salita ng Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na muling suriin ang ating pananampalataya. Hindi lamang kung gaano tayo kadalas magsimba o magdasal, kundi kung paano natin nauunawaan at isinasabuhay ang kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa maikling ebanghelyo ngayon, mula sa sermon doon sa bundok, binibigyang diin ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa kanyang misyon. Kaya nga ang salitang maaring magbigay buod ng buong mensahe ng ating ebanghelyo ay fulfillment o yung katuparan. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong isipin na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako upang hindi ipawalang bisa, kundi upang tuparin, to fulfill. Ang mga salitang ito ay napakahalaga sa pag-unawa kung sino si Jesus at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tagasunod niya. Sa panahong iyon, iniisip ng ilan na si Jesus ay nagdadala ng isang bagong relihiyon na magpapawalang bisa sa lahat ng lumang kautusan ng Israel. Ngunit nilinaw ni Jesus na hindi niya sinisira ang kautusan ng Diyos. Sa halip, tinutupad niya ito. Ano ang ibig sabihin ng katuparan? Mga kapatid, ang katuparan ay hindi simpleng pagsunod sa mga panlabas na batas. Ang katuparan ay ang pagdadala ng isang bagay sa kanyang buong kahulugan at layunin. Parang isang binhi na itinanim sa lupa. Sa simula, ito'y maliit lamang, ngunit kapag ito ay lumago at namunga, doon natin makikita ang tunay na layunin nito. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ay hindi lamang listahan ng mga utos, ito'y landas patungo sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Marami sa atin ang nakaranas ng relihiyon bilang mga tuntunin lamang. Gawin mo ito, huwag mong gawin iyon. Ngunit ang pananampalatayang itinuro ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga alituntuning ito. Ito'y tungkol sa pagbabago ng puso. Ang isang tao ay maaaring sumunod sa batas, ngunit sarado naman ang kanyang puso. Ngunit ang taong tunay na nakatagpo kay Kristo ay unti-unting nagbabago mula sa kanyang kalooban. Kaya nga itong Sermon on the Mount, ipinapakita ni Jesus na ang tunay na katuparan ng kautusan ay hindi lamang sa pag-iwas sa kasalanan, kundi ang paghubog ng puso sa pag-ibig. Halimbawa, hindi sapat na hindi pumatay. Kailangan ding alisin ang galit sa puso. Hindi sapat na hindi ka mangalunya. Kailangan ding linisin ang pagtingin sa ating kapwa. Sa madaling salita, ang batas ay hindi lamang tungkol sa panglabas na kilos, kundi sa pangloob na disposisyon ng puso at ng kalooban. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na
kahit ang pinakamaliit na bahagi ng kautusan ay may halaga. Hindi dahil sa legalismo, kundi dahil ang bawat utos ng Diyos ay may layuning hubugin ang puso ng tao. Ang ebanghelyong ito, mga kapatid, ay isang paalala sa ating lahat na ang pananampalataya ay hindi lamang tradisyon o ritual. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Minsan, iniisip natin na ang pagiging mabuting Kristiyano ay limitado sa mga gawaing pangrelihiyon, pagsisimba, pagdarasal o pag-aayuno. Ngunit ang tunay na katuparan ng batas ng Diyos ay makikita sa kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magpatawad, magpakumbaba sa pang-araw-araw na buhay. Ang Kwaresma ay panahon ng pagpapanibago ng puso upang ang batas ng Diyos ay hindi lamang manatili sa ating isipan, kundi maging bahagi ng ating mismong pagkatao. Kapag ang batas ng Diyos ay nakasulat lamang sa papel, ito'y nagiging mabigat na pasanin. Ngunit, kapag ito ay nakasulat sa puso, ito'y nagiging landas ng kalayaan. At ito ang nais ni Jesus, na ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang sinusunod dahil sa takot, kundi isinasabuhay dahil sa pag-ibig. Sa huli, ang tunay na katuparan ng batas ay makikita sa krus ni Kristo. Doon ipinapakita ni Jesus ang sukdulang pag-ibig, ang pag-ibig na handang mag-alay ng sarili para sa iba. Sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, ang lahat ng pangako ng Diyos ay natupad. At ngayon, inaanyayahan niya tayo na maging bahagi ng katuparang iyon sa ating sariling buhay. Ang tanong para sa bawat isa sa atin ay ito: ang pananampalataya ba natin ay nananatili lamang sa mga salita at ritual? O ito ba ay nagiging buhay na pag-ibig na nakikita sa ating mga kilos? Sapagkat ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakakaalam ng kautusan ng Diyos, siya'y nagiging buhay na katuparan nito sa mundo. Mga kapatid, paano kaya natin maisasabuhay ang kalooban ng Diyos? Hindi lamang sa panglabas na pagsunod, kundi sa tunay na pagbabago ng ating puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Turuan mo kaming hindi lamang sundin ang iyong salita, kundi isabuhay ito sa aming puso at sa aming mga gawa. Linisin mo ang aming kalooban upang ang aming buhay ay maging saksi ng iyong pag-ibig sa paglalakbay namin ngayong Kwaresma. Akayin mo kami na maging tapat na tagasunod mo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.